Kung kasya ka sa damit na iyon, pakakasalan kita agad. Pagkalabas pa lamang ng mga salitang iyon sa kanyang bibig, sumabog sa halakhakan ng buong ballroom. Sa isang sulok, nakatayo ang isang tagalinis ng hotel, si Elena Brooks. Kupas na asul ang uniforme, mahigpit na hawak ang mop sa kanyang mga kamay. At sa mismong harapan niya, sa ilalim ng spotlight, nakasabit ang pinakamahal na damit ng gabing iyon. Ang lalaking nagsalita ay ang tanyag na designer na si Victor Hale. Itinaas niya ang kanyang baso, puno ng kumpiyansa at kalupitan ng ngiti. Ano? Wala kang lakas ng loob? Walang sinabi si Elena, ibinaba niya ang ulo at naglakad palayo. Lalong lumakas ang tawanan sa likuran niya. Ngunit sa kanyang mga mata walang bakas ng hiya. Hisa. Lamang ang naroon, isang malinaw na pag-unawa na galing sa paulit-ulit na pagkadurog. Sapagkat walang nakakaalam doon na ang babaeng kanilang tinutuya ay malapit nang iwan silang lahat na walang masabi. Kinabukasan ng umaga, alas 5:30, umalingaw-ngaw ang alarma. Nakatingin si Elena sa basag-basag na kisame ng kanyang maliit na apartment sa South Phoenix. Sandali ayaw talaga niyang pumasok sa trabaho. Ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ng gutom. Hindi. Nagbabayad ng renta ang dignidad. Nagtimpla siya ng isang tasa ng murang kape. Tahimik na nakaupo sa mesa ang kanyang ina. Hindi ka na naman nakatulog kagabi, ano? Tanong nito. Umiling si Elena. Ayos lang ako. Sa lumang telebisyon, inuulit ng balita ang fashion gala kagabi. Ang pinaka-pinag-uusapang piraso ngayong gabi, sabi ng reporter. Ang itim na gown ni Victor Hale ay lalabas sa isang pribadong auction. Naniga si Elena. Marahang tumingin sa kanya ang kanyang ina. Naroon ka kagabi, hindi ba? Hindi sumagot si Elena. Ang itim na damit ay nag-aapoy sa kanyang isipan hindi bilang pangarap, kundi bilang sugat na ayaw maghilom. Pinatay niya ang telebisyon at pabulong na sinabi, balang araw, magsusuot din ako ng ganyan. Umalis siya ng bahay at sumakay ng bus papasok sa trabaho. Ang mga tao sa paligid niya ay nag-uusap tungkol sa upa, mga bayarin at pakikipagsapalaran para mabuhay. Nakatingin siya sa labas ng bintana, mga gym, klinika ng pagpapaganda, mga patalastas ng kagandahan sa lahat ng dako. Hindi siya nakaramdam ng inggit. Ang naramdaman niya ay gutom para sa dignidad. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi. Sa halip, huminto siya sa tapat ng isang lumang gym sa kanilang komunidad. May karatula sa pinto, unang linggo libre. Nagsisimula ngayon ang pagbabago. Huminga siya ng malalim at pumasok, amoy bakal at pawis ang hangin. Lumapit sa kanya ang isang matatag ngunit mabait ang anyong babaeng trainer. Unang beses mo? Oo, sagot ni Elena. Gusto kong mabawi ang buhay ko. Sinuri siya ng trainer. Kung seryoso ka, tutulungan kita. Pero hindi ka pwedeng lumiban kahit isang araw. Mula noong araw na iyon, naging masakit na simple ang buhay ni Elena. Sa umaga, naglilinis siya ng mga lobby ng hotel, mga meeting room, at mga hallway. Sa gabi, nagsasanay siya hanggang manginig ang kanyang mga kalamnan, hanggang sa maging halos imposible ang tumayo. Sa loob ng mahigit 2 taon, pinalampas niya ang mga pista opisyal, nawalan ng mga kaibigan, at paulit-ulit na tumitig sa sarili sa salamin tuwing alas 2 ng madaling araw, tinatanong kung hinahabol ba niya ang isang kasinungalingan. May mga taong sumuporta sa kanya. Mayroon ding nagsabing hindi siya makatotohanan. Minsan, nung nasa pinakamababa na siya, may isang taong nagsabi sa kanya ng iisang bagay lamang. Pwede kang magdahan-dahan, huwag ka lang titigil. Hindi niya iyon kailanman nakalimutan. Makalipas ang 2 taon, mas payat at mas malakas na si Elena, ngunit higit sa lahat, nakapagtayo na siya ng sarili niyang tatak ang black form. Walang pamantayan ng kagandahan, walang paghahanap ng pag-apruba. Puro lakas, katotohanan at mga katawang tumatangging ikahon ng kahit sino. Sumabog ang kasikatan ng brand at tahimik na lumihis ang takbo ng kanyang buhay patungo sa ibang landas. Ang parehong hotel, ang parehong ballroom, mas maliwanag ang mga ilaw kaysa sa naaalala niya. Umalingaw-ngaw ang boses ng host sa buong silid. Pakisalubungan po natin ang pangunahing investor ngayong gabi. Ang nagtatag ng black form, si Elena Brooks. Sumabog ang palakpakan. Umakyat si Elena sa entablado, suot ang isang pasadyang itim na gown, matatalim ang linya, kontrolado ang galaw puno ng dignidad. Sa gitna ng mga tao nanigas ang ngiti ni Victor Hale. Nakilala niya siya. Nanginig ang hawak niyang baso ng alak. Tumingin si Elena sa buong silid at mahinahong nagsalita. 2 taon na ang nakalipas. Sinabihan akong hindi ako nababagay sa silid na ito. Huminto siya sandali. Kaya gumawa ako ng sarili kong silid. Sa likuran niya, lumiwanag ang malaking screen
Mga numero, kontrata at mga balita na sunod-sunod na naglalahad. Namuti ang mukha ni Victor. Nagpatuloy si Elena, "Hindi ako narito ngayon para magpatunay ng kahit ano. Nandito ako para sabihin ito, ang babaeng pinagtatawanan ay hindi kailangang iligtas. Kailangan lang niya ng pagkakataong hindi madurog." Binalot ng katahimikan ng buong lugar. Biglang tumayo si Victor. "Ito'y kalokohan. Hindi mo dapat..." Tumingin si Elena sa kanya, banayad ngunit matatag. "Victor," sabi niya, "may itinuro ka talaga sa akin." Ngumiti siya. Ang tunay na talento ay hindi kailanman nangangailangan ng pahintulot. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Umalis si Victor. Walang pumigil sa kanya. Walang lumingon pabalik. Gabi na nang tumayo si Elena sa harap ng salamin. Hinaplos niya ang suot niyang damit at marahang ibinulong. Hindi lang ito basta damit. Ito ang buhay na hindi nadurog. Dahil ang kumpiyansa ay hindi kailanman isang bagay na ipinagkakaloob. At ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman pagmamay-ari ng hatol ng iba. Kung ang kwentong ito ay nagpapaalala sa iyo ng bersyon ng sarili mo na minsang binaliwala ng mundo, pindutin ang like at ibahagi ito sa taong kailangang makarinig nito. Ang kwento ni Elena ay paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi pinasusukat sa anyo, estado sa buhay, o sa opinyon ng mga taong may kapangyarihan. Madalas, ang mundo ay mabilis manghusga base sa suot, trabaho o kung gaano tayo kasyang pumasok sa pamantayan ng iba. Ngunit ang dignidad ay hindi ipinapamigay ng sinuman. Ito ay binubuo sa katahimikan ng pagtitiyaga, sa pawis ng araw-araw na laban, at sa paninindigang huwag hayaang durugin ng pang-aapi ang ating pagkatao. Hindi hinanap ni Elena ang paghihigante. Hindi rin siya nabuhay upang patunayan ang sarili sa mga tumawa sa kanya. Sa halip, pinili niyang bumuo ng lakas, ng disiplina, at ng sariling espasyong hindi kontrolado ng mapanghusgang mata. Doon niya nahanap ang tunay na tagumpay, ang maging buo kahit walang pahintulot ng iba. Itinuturo ng kwento na ang pangarap ay hindi palaging agad nagbubunga. May mga panahong nakakapagod, nakakapanghina, at nakakapagduda. Ngunit ang payong pwede kang magdahan-dahan, huwag ka lang titigil, ay sumasalamin sa katotohanang ang konsistensya, ang tahimik na sandata ng mga taong minsang minamaliit. Kapag patuloy kang kumikilos ng may layunin at integridad, darating ang araw na ang dating panlalait ay magiging patunay ng iyong pagbangon. Higit sa lahat, ipinapaalala nito na ang kumpiyansa ay hindi galing sa papuri ng iba, kundi sa malinaw na pagkilala sa sarili bilang nilikhang may halaga. Kapag alam mo kung sino ka, kahit ilagay ka ng mundo sa sulok, makakagawa ka ng sarili mong silid, isang buhay na hindi nadurog. Unang Samuel 16:7. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Galatia 6:9. At huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aanihin natin kung hindi tayo susuko. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop.